Alam nyo ba na pwede tayong kumita ng malaki sa pagtatanim ng luya kahit sa bakuran? Hello mga ka-agri! Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa agribusiness. Ituturo po namin sa inyo kung paano natin gagawing maliit na negosyo ang pagtatanim ng luya. Ituturo din po namin sa video na to kung paano yung tamang pagtatanim para siguradong marami po tayong ma-harvest. Coming up! Yung luya po yung isa sa paborito kong itanim dito sa aking backyard kitchen garden kasi napakadali niya pong patubuin, hindi siya ganun kaalagain. Actually, nilagay ko po yung luya dito sa section na to, yung tinatawag kong plant and forget section. Dito po nakalagay yung mga crops na hindi alagain tulad ng malunggay, tanglad, luya at saka luyang dilaw. So ito po yung luyang dilaw. Yan, medyo naninilaw na yung mga dahon. Ibig sabihin, pwede na po natin siya i-harvest. So hinayaan ko lang po dyan, nagtanim ako ng ilang piraso. Ngayon makapal na yung mga tanim nating luyang dilaw. Etong luya natin dito, na-harvest ko na yung iba. Ito po yung mga natitira na ating luya. So bubunutin natin, titignan natin kung may natira pa. Ayan. May laman pa konti. Ayan. So ito po yung luya, tapos ito naman yung ating luyang dilaw. So ito pong pagtatanim ng luya, inaabot siya ng 8 to 10 months bago po tayo makapag-harvest. Medyo matagal bago tayo makapag-harvest kasi halos isang taon. Pero sulit po yung paghihintay natin kasi ang laki po ng potential ng pagtatanim ng luya. Kung magkakapital tayo or magsisimula tayo ng 1 kilong seedlings ng luya, ang potential po nun pag nag-harvest tayo magiging 10. So times 10 ng ating similya yung pwede natin ma-harvest. Yan po yung average na pwede natin ma-harvest. Base po yan sa experience ng mga nagtatanim sa malaparan. Meron po akong na-meet na isang farmer, nagtatanim naman siya sa mga sako. So yan po yung ituturo ko sa inyo para makatulong po, lalo na kung kayo ay nagba-backyard garden lang. So dito naman po, iba yung kanyang approach, mas precise yung kanyang mga harvest. So ituturo ko sa inyo yung kanyang technique kung paano magtanim ng luya sa mga sako. Una, kailangan po natin kumuha ng mga similya. Pwede po kayong bumili sa palengke tapos yun po yung gagamitin natin na similya. So for example, ito yung ating luya. Ang kukunin po natin dyan yung mga suckers, yung may mga bukol tulad po nito. Yan. So yan dyan po kasi tutubo itong mga dahon ng luya. Kung ito po yung ating luya na pagkukunan ng similya, ito pwede natin siya mahati sa 3. So dito pwede natin siya putulin, tsaka dito. So meron tayong isang planting material, 2, 3. So 3 yung kukuha natin pantanim na luya. Approximately mga 1 to 3 inch po yung mga luya na pwede natin itanim. Then pag-usapan naman natin yung lupa na gagamitin. So ito pong luya ay root crops. Sa lupa po nagkakaroon ng laman. So kailangan po yung ating lupa na gagamitin ay malambot at buhaghag. Kasi kung matigas po yung lupa, hindi lalaki ng maganda yung ating mga luya. So para po gumanda at lumambot yung ating lupa, gagamit po tayo dito ng bunot ng nyog. Yung pinulbos na bunot ng nyog o yung tinatawag nating coco coir. Hahaluan po natin yung lupa para lumambot siya. Tapos kung meron po kayong mga animal manure, dumi ng hayop, tulad po ng dumi ng manok or dumi ng baka, pagka tuyo na, pwede natin yun ihalo dun sa lupa na gagamitin po natin. Ito pong luya, although root crop siya, magkaiba po sila ng kamote. Yung kamote, lumalaki yung bunga pailalim. Pero itong luya, paibabaw po yung kanyang pagtubo. Kung makikita po natin ito sa mga luyang dilaw, ayan o, lumabas yung mga bunga ng luya paibabaw. So gagawin po natin dyan, pagka lumalabas yung mga bunga, tatabunan natin siya ng lupa para lumaki ng lumaki yung mga luya natin. Pag na-prepare nyo na po yung inyong potting mix, ilagay nyo na po yun sa sako. Huwag nyo pong pupunuin yung sako, mga 1/3, pwede na po yan. Tapos itatanim na natin yung ating luya. Ang maganda po sa pagtatanim sa sako, madali pong magbuwagag yung lupa. Galaw-galawin lang po natin, maglulus na yung lupa dyan sa loob. Sa pagtanim po nito, magukay lang kayo ng medyo mababaw, mga times 2 ng laki ng buto, yung lalim ng pagkakatanim, para mabilis pong tumubo yung ating luya. Then
Ilubog lang natin yung luya, tapos takpan na po natin. Tapos diligan na po natin yung tinanim nating luya. Kailangan po hindi na iipunan or nabababaran ng tubig yung ating luya kasi mabubulok po yung mga bunga. Ang maganda po dito sa sako, hindi siya naipunan ng tubig, mabilis pong mag-drain yung tubig, kaya safe po yung mga luya na tinatanim natin. Ang pagdidilig po nito mga 3 to 4 days bago tayo ulit magdidilig. Pero kung mabilis matuyo yung lupa, so diligan na po agad natin, huwag natin hahayaan na tumigas at matuyo yung lupa. Tanong, saan naman natin ilalagay itong luya? Itong luya pwede natin ipwesto sa partly shaded. Kahit hindi siya full sunlight, walang problema. Mas maganda nga po partly shaded lang kasi kung sobrang init, madali pong matuyo yung mga dahon ng luya. Kung wala pong mga shade dun sa inyong lugar, pwede tayong mag-install ng mga shade net para mabawasan po yung sobrang sikat ng araw. Pag nakita nyo pong lumabas yung mga luya, tabunan lang po natin. So takpan nyo lang ulit ng lupa para dumami yung bunga. Kasi yung pagtubo po ng luya, palapad. No, sa ibabaw, hindi siya pupunta dun sa ilalim. So kailangan tabunan natin ng tabunan para lumaki ng lumaki yung luya. Pag-usapan naman natin yung business part ng pagtatanim ng luya. Sa isang sako, on average, pwede po tayo makapag-harvest dyan ng 750 to 1 kilo. So yan po yung normal na pwede natin ma-harvest. Pero pwede tayong mag-compute ng conservative, ilagay natin sa kalahating kilo. So isang pirasong similya, isang pirasong sako, pwede tayong makapag-harvest ng kalahating kilo. Magkano po ba yung presyo ng luya ngayon? So dito po sa amin, on average, nasa 50 to 100 per kilo. So minsan umaabot po ito ng 180 to 200. So ngayon i-compute lang natin sa pinakamababa, 50 pesos per kilo. So let's do the math. Kung meron po kayong 1,000 na sako, tapos meron po tayong ma-harvest doon na kalahating kilo, so meron tayong 500 kilos ng luya after 10 months. 500 kilos times 50 pesos, meron tayong 25,000 pesos sa loob po ng 10 buwan. Siguro yung puhunan natin sa ganun kadaming sako, mga malaki na po yung 5,000. So meron pa rin tayong tinubo na 20,000. How much more kung mas mahal pa yung bentahan ng luya or higit pa po sa kalahating kilo yung na-harvest natin bawat sako. So pwede po kayong mag-start sa mas maliit na bilang or kung gusto nyo medyo average na, mag 1,000 sacks na kayo or 500 sacks. Depende po yan sa kakayahan po natin. Ang maganda dito, pwede natin siyang gawing sideline kung kayo po ay may trabaho pa. So para lang po kayong nag-ipon, nag-save sa isang business, then after 10 months, may malaki na siyang return. Sana po nakatulong yung business idea na binahagi po namin sa inyo para madagdagan po yung inyong source ng income. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo na kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Follow us for more farming tips.